Guys, marirehome na natin si si Yo. Ito si Yo, oh. Yan, oh. Medyo namumuti. Kasi sinuklayan ng bunso ko. Lagyan ng ng pulbos. Yun. Boy, kain tayo. Ilibre ako ni Sir. Ayan, Sir. Oh. Okay, good morning. Ay, good morning. Good afternoon pala. Date natin is December 3? No, 5 pala. December 5, 2023. Bakit ako ngayon nag-video na naman? Siyempre, may i-rehome na naman tayo. Guys, marirehome na natin si Yo. Ito si Yo, oh. Yan, oh. Medyo namumuti. Kasi sinuklayan ng bunso ko. Yan. Lagyan ng ng pulbos. Yon. Dapat kanina pa ako, kaso lang ito, yan oh. Sabi niya alas 4. Ngayon lumabas alas 5. Na traffic pa dahil sabay-sabay yung school na nagpa-uwi na. Syempre rush hour na rin. Yan na. Nung oras na. Hinihintay na ni Sir Roldan. Si Sir Roldan pala ay dati nating buyer din. Ang nakabili kay Sakura na doon siya nagkatrabaho sa palengke ng Montalban, Rizal. Diba? Kaya, ihatid natin siya. Actually, nagbigay na rin siya ng picture sa akin ni Sakura. Ngayon, iba na ang pangalan nun eh. Hindi ko lang alam kung, nakalimutan ko lang. Ito na, ipapasok na natin si Yo. Yan. Pupunta na tayo doon kasi talagang naghihintay na si Sir. Okay? Video tayo doon mamaya habang nasa daanan tayo. Okay? Ingat. Sa mga umuwi, ingat po, galing sa trabaho. Ako naman, ingat din ako sa biyahe. Peace. Ubo agad eh, no? Ubo agad yung sumalubong sa inyo, eh, no? Okay, good evening mga boy. Dito na ako nabukas ng video. Dahil syempre, lagi naman tayo dumadaan lagi naman nakikita yung daanan, pero medyo bago to. Ngayon ko lang na video to habang nag-rehome ako. Papunta tayo ng palengke ng Montalban, mga boy. Boss. Okay. Galing tayo ng Commonwealth Road. Tapos, nagpas tayo ng konti ng Pure Gold North Commonwealth. Then Petron. Kumaliwa tayo doon sa U-turn slot, pero hindi tayo nag-U-turn. Kumaliwa lang tayo para makapasok dito sa Doña Carmen Subdivision. Dito tayo dadaan papuntang Payatas sa may bandang iglesia, then kakaliwa ulit tayo. Dire-diretso na yon papuntang Montalban. Ang oras natin mga boy, anong oras na ba? Ayun, 6:30 na. Actually, kanina pa hinihintay ni Sir yan. Nagpaalam ako na 4 ako pupunta, na dapat pupunta ako after kong makauwi, kasi galing nga ako ng San Jose del Monte. May pinaasikaso sa akin si Mrs. Mga requirements yun. Ayos. Tapos doon nag-chat sa akin si Sir na gusto niyang kunin si Yo. Kasi di ba naglabas ako ng video, nag-upload ako ng video na yun nga, yung lalabas na sa kulungan, tapos ang kukulot ng dalawa ni Yo sa kanili. Napanood yata ni Sir, nagustuhan niya. Yun. Actually si Sir mga boy, ay customer natin yan dati pa. Buyer natin yan. Ang nakuha niya si Sakura. Female, Shih Tzu siya, 3 months and a half na po siya. Yun, si Sakura. Ngayon, gusto niyang i-partner kay Sakura. Pinalitan niya yung pangalan nun eh. Nakalimutan ko na kung anong pinalitan pangalan. Nagkausap kami kanina. Tapos, nag-request ako na mag-send sa akin ng picture sa video. Nag-send naman sa akin. Maraming salamat, Sir. Natutuwa talaga ako pag ganon.
na nakikita ko yung mga nare-rehome kong mga puppy na lumalaki ng maayos sa mga napupuntahan lang mga new for parent nila. Ayun, papater daw niya doon si yung na itong dala ko. Medyo masikip dito mga boy kasi dito lahat halos nagsushortcut galing sa galing sa Rizal. Shortcutan kasi to eh. Dati kasi pwede naman akong dumiretso doon sa sa kanto ng Litex. Ang problema kasi wala nang U-turn sa tapat nun. Kaya ang U-turn na sa bandang Sandigan, di ba? Kaya dito na ako dadaan. It's malapit din naman kahit na i-compare natin kung din tayo dati na dadaan sa may kanto ng Litex sa may Palengke. Mas malapit pa rin to kasi ano na to eh, sa may simbahan na iglesia to eh. Nga lang, may capacity. Ala, taga rito pala yung naalala ko, taga rito pala yung isa sa mga sinusundan kong vlogger ng Shih Tzu, si Sir Equivalent TV. Kung kilala niyo siya, nagbablog siya ng mga Shih Tzu niya. Tagal na rin siya nagsimula, since 2002 pa, nagsimula na siya mag-breed ng kanyang aso. Kanyang Shih Tzu, ang kauna-unahan niyang Shih Tzu, yung Prapso pa. Diba, alam niyo naman yung Prapso. Diba, hindi naman siya kinukonsider talagang isang lineage ng ng Shih Tzu kasi yung Prapso sa mga ay talagang bihira lang talaga lumabas yan. Kung sa magkakapatid, minsan, isa doon, hinulang ng sustansya galing sa nanay at yung minsan ng kinakalabasan. Maliit siya. So, hanggang naparami ni Sir din. Actually, nabilan ko din siya. Si Charlotte, yung pangalawa namin Shih Tzu, na pinangalan ng Charlotte. Doon galing sa kanya. Kasi yung original na Charlotte, since 2011 pa, 2013 pa yon sa amin. Yun na, nawala. Nitong taon lang din yun, mga boy. Sabihin, nag-10 taon siya sa amin. Hindi lang 10 taon, sa amin lang 10 taon. Kasi nakuha na yung desisyon, is almost 2 years na yata siya. 3 years. Yan. Kaya umabot lang talaga siya ng mga 10-13 years ang buhay niya. Sobrang nasaktan talaga si Mrs. doon. Iyakan niya yun eh. Kaya nung time na yun, yun. Pinangalanan namin Charlotte. Pinalitan ko. Ay, school talaga dito mga boy. Meron talaga eh. Ano nangyari dito? Huminto. Marami kayo kasi dumadaan na private vehicle dito. Siyempre nga, may mga pupunta ng Montalban Rizal, Rodriguez, dito dumadaan. Ngayon lang ako nag-vlog ng rehoming ko dito mga boy. Okay. Na-upload ko na yung yung rehoming ko kay Sapat, yung Sir Jun kanina. Nag-react na naman. Sobrang haba doon ng video ko. Sige, sisikapin natin mga boy na mamix yung video natin igagawin sa rehoming para hindi kayo mainit panoorin. Saka minsan, puro naman lang ako kwento doon ng mga buhay-buhay ko. Which is boring na rin talaga pakinggan niya, di ba? Aminado naman ako. Pero yun kasi yung yun kasi yung diskarte ko. Yun yung yun yung gusto ko yung nangyari sa video ko eh. Yun talaga eh. Pero syempre, para medyo mabawasan din talaga. Para sa inyo, syempre, kahit paano, mabawasan natin ko.
Kagaya ngayon, maya-maya puputulin natin yung pag-ibig para medyo umisinap. Payatas. Nasa payatas na tayo mga boy. Marami mayayaman dito. Mga boy. Kasi yung, alam niyo naman diba, yung mga basura dito, halos himay na himay. Halos lahat napapakinabangan. Paikot-ikot din ako dati dito. Nung nakabalik ako sa work, 2012, lagi akong nandito sa area na to. Meron kasi kami 3 branch dito na lagi kong pinupuntan. Na-assign kasi ako sa isang trabaho na in-assign sa akin mismo ng boss ko. Kaya dito ako nag-uumpisa na mag-sorry. Kaya kabisado ko itong mga kanto-kanto ito. Nag-rehome na rin ako dito. Mga papis. Yun nga, nung mga panahon na yun, hindi ko pa naman i-videohan, diba? Ngayon lang naman ako nag-video. Siyempre, para ma-upload ako sa YouTube channel ko. Sa at the same time, yun nga, diba? Nagsimula naman ako talaga ang pagmira ko sa inyo para makita ninyo yung paano nakakarating sa inyo yung mga nire-rehome na papis. Diba? Maraming nangyari doon sa nag-deliver bago sa papi. Si Sir pala, dyan lang siya nagtatrabaho sa may Montalban sa Palengke. Pero si Sir, galing yan, nakatira yan sa isang isla sa Rizal. Nakalimutan ko na yung pangalan nun. Nakarating kasi si Mrs. doon. Nag-audit siya doon sa isla na yon. May 2 siyang branch na pinuntahan doon. At natin ko pa nga siya mismo sa sa may pier. Yung motor niya sinasakay doon sa may bangka. Nabalitaan niyo ba yung yung may lumubog doon sa may diba? Sa Rizal. Yun. Isa nga yun sa nasakyan ni Mrs. na na bangka nung time na yon. Motor na. Dalawa lang daw yun. Dalawa lang ang bumabiyahe doon. At 2 beses lang yung bumabiyahe sa isang araw. Yun lang sabi sa akin ni Mrs. Siyempre alam na yun. Karating siya doon. Taga doon si Sir. Uuwi lang yata siya. I don't know kung every 2 weeks or every week. Uuwi siya. Hindi siya nagtatrabaho. Talagang nagulat talaga ako. Actually, kung mapapanood man ito ni Sir, sorry Sir, hindi ko masyado natandaan yung kanina. Sabi niya, Sir, nakalimutan mo na bago. Yun nga yung pagkasabi niya sa akin. Sabi ko, sorry po. Kasi sinabi niya, ako yung nakakuha kay Sakura. Ay, natandaan ko na. Sabay hingi agad ako ng picture sa pag-video. Dahil talagang alam niyo naman sa Bear River. Tuwang-tuwa talaga pag nakikita nila yung mga naririho ng mga papis. At least alam ko buhay. Diba? Siyempre, alam niyo naman, tumagal niya sa akin ng ilang linggo. Diba? Lalo yung bunso ko. Kayakap niya lagi yan. Nakikita niyo naman minsan na-upload ko, diba? Minsan, bawat lehong ko, nagbababay siya. Kasi siyempre, minsan, kayakap-yakap niya yan. Oops. Di ba dito sa Payatas merong yung parang libre yung kuryente nila. Alam ko dito yun eh. Yung para syempre napakinabangan na nila yung mga ng basura. Yung mga katas ng basura. Kasi matagal na itong Payatas na to eh. Diba? Hindi na nga masyado nagtatapon dito. Doon na sa Rizal. Doon na sila ngayon. Yung ginagawa na pagka natapon isang layer, tatabunan ng lupa. Doon ang ginagawa nila.
Ay, gabi na. Nakahanda na ba kayo ng ng hapunan? Mamaya na ako kakain pagbalik ko. Sandali lang naman to. Diba, tatlo to? Si Yen, si Lee, saka si Yo. Ayun, si Yo na. Si Yen, na natin last week. Ayun, si Yo naman. Sana si Lee rin this week. Marihom na rin. Para mapunta na sila sa mga full parent na sa kanila na talaga puputok. Talagang aalagaan sila mismo. Yan. Tagaan ko naman sila, pero dahil marami sila, syempre, minsan, hindi natin na nabibigyan ng tamang atensyon ng bawat side. Pero, syempre, mas makakabuti kung napupunta sila sa mga newborn parent nila na sila mismo yung talaga, naaalagaan ng maayos. Okay. Okay mga boy, stop ko muna yung video. Mamaya mag-video ulit tayo kung nakarating doon tayo sa tulo, kung saan yung pababa. Papasok na tayo mismo sa Muntalban, Rizal. Okay mga boy, sabi ko babalikan ulit ako. Nandito ako ngayon sa pinakadulo na kung saan bababa ka na papuntang Rodriguez, Rizal. Dito ako takot na takot. Hindi naman sa takot, alangan lang ako lagi pagpababa. Oo. Ganun ako. Ako mga boy, kahit 24 nyo ako, 24 oras nyo kung padrabin ang motor. Walang tulugan, kaya ko. Wag mo lang ako ipapadrive sa mga matatarik. Hindi ako takot pataas. Takot ako pababa. Diyan kami nag-aaway ng misis ko. Lalo nung nakasayo sa Nueva Vizcaya. Alam niyo naman ang mga lugar sa Nueva Vizcaya. Diba? Last time, nag-aya si misis. Awan ko ba doon nung pumasok sa utak noon? Pumunta daw kami ng Baguio. Ang daan namin Bayambang. Oo, Bayambang, mga boy. Talagang doon nakadadaan kami noon. Kasi ma-assign din naman siya doon. Nakalimutan ko yung lugar kung saan banda ron. Ang tarik mga boy. Grabe. Talagang ilang oras kami paakyat. Tapos halos talaga nasa ibabaw na kami ng ulap. Ipagating namin sa tuktok. Ganon. Kagaya niya na slide. Maluwag na nga itong daanan na to kasi dati nung na-assign ako dito, pasikip pa yung daanan, ngayon maluwag na. Hindi na masyadong delikado. Nakakagilid ka kung sakaling malanganin ka. Kaya, yun nga, pagpunta namin doon, galit na galit sa akin si Luis. Pag minsan nga, ako sabi ko, bakit ka kasi nagyaya dito, na ganito yung hindi mo kabisado yung daanan. Siyempre, yung mga stock, alam niyo naman yung mga medyo bata-bata pa sa bumotor, talagang malulupot. Siyempre, alam niyo naman ako, takot talaga ako sa ganyan. Diba? Nakapasok na tayo sa Rodriguez, Rizal, mga boy. Talagang galit na galit sa akin si Luis. Walang iya ka, ako pa pinapag-drive mo pababa. Sabi ko, hindi ko talaga kaya, ma-aksidente tayo. Sabi ko, gano'n. Pero pinagtitisihan ko din yun, siyempre, yung mga ganun desisyon. Sabi ko nga sa kanya, bumalik ulit kami doon. Pero nung pabalik na kami mga boy, nakarating kami doon, ay nagaya pa naman ng mga bandang alas 4. Expect na yun, naabutin talaga kami ng gabi. Grabe yung daanan, mga boy. Bundok Bundok. Yung talagang labig-labig. Tapos, sabi ko, mga bandang alas 8 ng gabi, which is maaga pa naman talaga yun. Pero sabi ko, taas kami ng bundok. Sobrang dilim. Then, walang ilaw talaga. Ang ilaw lang yung motor mo.
Tapos medyo umaambon-ambon pa nun. Sabi ko, mag-decide tayo na maghanap ng lodge para makatulog tayo. Tapos kinabukasan lang tayo patuloy papunta ng Baguio. Ayun, nakahanap kami. Tapos nakikain kami. Siyempre, si Mrs. hindi makatulog. Sabi ni Mrs. sa akin, makatulog. Sabi ko, bakit? Baka mamaya anong gawin sa atin dito? Walang iya. Sabi ko, wala yung mga ano. Siyempre sanay din ako. Nasayin ako sa Lagawi, di ba? Sa Ifugao. At sabi ko, sige. Alam niyo, sorry to say, hinarang ko pa yung yung isang malaking, para maliit na cabinet doon sa pintuan. Dahil si Mrs. Nakakatulog na ako. Mamaya-maya, nung may kinaangpungatan ako, Mrs. nakadilat. Sabi ko, uy, hindi ka nagtulog. Maga tayo punos. Kasi first time kong makatulog sa ganitong lugar kasi isang bahay lang siya mga boy. Bali, lang siya, 6 na kwarto lang, magkakatapat-tapat. Tapos, parang kami lang yata yung time naka-in. Kasi baka rin dirya yun. Siyempre, hindi namin naiintindihan yung mga sinasabi nila. Siyempre, alam niyo yung mga salita doon sa di ba? Ilocano, Ifugawon, di ba? Yung mga ganong salita. Ay talagang wala kami naiintindihan. Sabi ko, hindi yan ganyan yung mga tao yan. Kaya nga maraming bumibisita sa ganitong lugar, di ba? Dahil mga tao gusto na wala ka namang ginagawang masama sa kanila. Sabi ko, yun naman, nakatulog naman kami ng maigi. Pero maaga na gumising kasi nga gusto talaga ni Mrs. makarating doon para hindi rin kami gabihin pauwi. Ngayon, grabe, after nung nag-drive na kami, grabe, mas maraming pa palang yung mga dinaanan namin. Walang yan. At nakarin. Sabi ko, tapos makakita ka sa gilid na landslide din ako. Buti nga ng time na iniininto na yung ulan na kinabukasan. Ito nakakatakot yun Gubuho doon, diba? Ayun nga. Tapos dalawa pa kami ng asawa ko. Kaya takot na takot ako pagkasama ko yung asawa ko kasi magkaroon ng aksidente. Kawawa naman ang mga anak ko. Walang natira sa mga magulang nila. Diba? Tapos, punta kami sa mga park doon. Kalimutan ko na yung mga pangalan ng mga park na pinuntahan namin. Siyempre, sikat na park doon. Yung pangalan ng park na yun. So, picture. And umuwi din kami ng maaga kasi nga, kinabukasan, linggo rin. Kinabukasan, pasok pa kami. Tapos, bumaba rin kami ni Mrs. Pero si Mrs. hindi na sumabay sa akin. Nag-van na lang siya pababa. Tapos ako nagbaba ng motor, syempre. Mabilis na kasi nadaanan ko ng daanan kabisado ko na. Pagdating tapos isa na lang ako, wala na akong takot, wala nang mangyari. Mabilis yung namin. Pero naman kasi ako, pagkabisado ko na, wala nang problema. Hindi ko kabisado, yun. Siyempre, mangangapa-ngapa ako pa sa daanan. Pero may ina-expect na ganun katataas yung mga madadaanan ko. Kaya niloloko ko minsan. Sabi ko, balik tayo doon, kung tayo dumaan ulit. Lumura ako. Sabi niya, muntik na tayo maghiwalay doon. Sabi ko, hindi mo naman kasi alam na ganun ang daanan doon. Ba't naman tayo maghiwalay? Ayun nga. Guys, nandito na ako sa Mitulay ng Barangay San Jose. Kalpan Rizal. Lapit lang dito yung palengke. Sana kabisado ko pa siya. Ayan o. Barangay San Jose. Pasko na. Mga lanterns na Tapos ngayon, galing nga siya sa Baguio.
Ang daan niya dito sa may Maikop Marcos Highway ba yun? Basta maganda daw yung daan, hindi na masyadong matataas. Sabi niya, pagka punta tayo rito. Sabi ko, walang problema. Yung mga ganyang lugar, gusto ko yan. Yung mga hindi ko pa napupuntahan, gusto ko yung mga ganyang lugar. Katadadaan, sabi ko, kasi nagkaroon sila ng parang ano yun? Parang, ano mo nga, parang retreat, yan. Yung nakaraang linggo. Tapos yun, kasabay sa isang supervisor na may sasakyan, tapos doon sila dumaan, sabi niya, okay yung daanan dito. Sabi niya, dito tayo dadaan sa susunod, pumunta tayo. Alam niyo ba, pangarap namin ni Mrs. mga boy, pagka-graduate ng mga anak namin, yung hanggang medyo kaya pa namin simple lang naman, ayaw naman namin ng kasi pag mayaman ka masyado, marami kang dapat dito din eh. Diba? Marami kang dapat kasi yun, lalo na kung mayroon kang mga kumpanya na nahawakan na mayroon kang mga taong iniisip na kung sakaling bumagsak yung kumpanya, pagugutom yung mga empleyado mo. Tama lang. Diba? Yun na naman pangarap namin na makatapos na ng pag-aaral ng mga bata. Tapos kami naman, dahil medyo bata pa kami nun, mga 49 years old yata kami, kinuwentang namin kung tuloy-tuloy makakapagtapos yung mga anak namin. Mga 49 o 48 years old, ano na kami, ayos na. Alam ko dito yata yung nakasok ako dito, tuloy-tuloy dito. Si Sir pala, doon siya nag-work sa paggawaan ng awad doon. Pinambabalot ng lumpia, yun, lumpia wrapper. Siya sa gumagawa nito. Bandang dulo yun bandang dulo. Sa kabisado. Sir, nako, kita ulit tayo sir Good evening. Buti dito ka pa. Oh, sir, hindi naman ako na dito. Mamaya pa biyahe namin Ay, mamaya? Mamaya na pala kayong biyahe. Okay. Pahinga ka muna, sir. Kahit tayo din. Hindi, isip okay lang. Nagulat ako dun sa binigay mo sa aking picture ni Sakura. Wala ka na yun, sir. Malaki na. Yung nga ilan po na yun? Magpipito na po yun ngayon. Malapit na mag-hit yun. Pero mag-decide ka. Nasa iyo yan kung sa 8 months na first hit niya. Ano Kung pwede na pagka mga 8 months? para sa amin kasi mga breeder sir, hindi isang pwede. taon, Mga 9 months. Mag-uulit yun. Pag nag-uulit po yun mag-hit, doon na po pwede na. Kailangan manganganak siya. 1 year na siya. 1 year na po. Oo, kasi hindi niya kakayanin. Pag mga 8 months. Oo, first hit yun. Yun ang pinaka-the best. Pero minsan, hindi mo maiiwasan yun. Kasi lalo pag hindi mo siya nababantayan, bigla na lang makikita mo, ano nangyari? Makita mo yan, may dugo, namamaga yung ari niya. Papartner ko lang po yan dun. Pagka kung ayaw mo talaga siyang yun, kulong mo muna. Talagang pag nito, si Yen, di ba nakita mo yung Yen, yung isang medyo makapal din na na-rehome kung nakaraang Friday. Yun. Pinapatungan nilang dalawa, ni Lisa kanito niyo. Yung puti, yung babae. Oo. Ah, Medyo maano lang yung kanyang buhok, sukla-suklayan na lang ninyo. Ano kasi to sir? Breeder talaga siya, kaso lang nagsawa. Oo, kaya pinabayaan niya yung buhok. Yan. Igom niya lang po. Yan siya. pahinga na, sir. Kahit tayo din sa kantin. Tapos, Hello. yan, siyo. Ang napili nyo sir, yung maganda, yung buhok. Medyo, nakita mo siguro yung buhok niya, may pagka-blue. Yan. Oo, may pagka-blue. Buti nga, napakain ko to kanina, tapos medyo nalita ko ng alis. Kasi yung anak ko, sabi niya, alas 4. Yun pala, dumating. Ito sir, kulang pa siya ng 2. Kahit 2 na lang, kasi yung nakuha mo dati sa Sakura is pet. Nilalabas-labas yung kung saan-saan. Pero sila breeder, kinukulong lang yan. Yan. Pero kung kompletuhin mo na lang din. So basta, napabaksin mo ba yun?
Hindi pa sir. Kasi nagkaroon siya ng ano sa buntot, nagkasugat siya sa buntot. Nag-ano siya. Pero magaling na. Magaling na po, nagkakabalahibo na. Ano nyo pa rin, sir, dali nyo pa rin. Mas maganda yung nakokompleto nyo siya kasi, 5 syempre, in 1 po pwede na rin ano. hindi na siguro 5 in 1 yun, sir. Ano sir yun? Ano na yan, mga 7 in 1 na yan, 8 in 1 na yun sila. Ganun ang pinapayo ng mga bet. Basta kung ano ipapayo ng bet, sir, sundin na lang po ninyo. Kaya po hindi ko na isama si Sakura. Kababaksin lang po ng Ng anti-rabies. therapist. Okay. Di ba't bawal daw po ibiyahe? Babawa. Boy, kain tayo. Ilibre ako ni sir. Ayan, sir. Yan, di ba? Si Kuya Gilbert yun. Okay, kain muna kami mga boy. Okay, mga boy. Anong oras na? 7:45. Kagagaling lang natin kay Sir Roldan. Abay talaga namang kakapalan ng mukha ni Kuya Gilbert to. Ay talaga nagpalibre pa ng ng dinner kay Sir. Nagtatlong ulit ng alok si Sir grab the opportunity. Salamat kay Sir Roldan sa dinner. Talagang may soft drinks pa. Talaga naman. Di ba? Salamat po sa dinner. At salamat po sa pagre-rehome kay kay Yo. Okay, pauwi na tayo mga boy. Mag-u-turn na lang tayo dito. Nandito pa tayo sa palengke. Doon tayo sa may tapat ng Pure Gold mag-u-turn. Kasi ayan naman no U-turn. Okay. Medyo na-express yata si Yo. Medyo nagsingot-singot kanina. Pero wala namang sipon. So inuubo lang. Sa tao nga ngayon uso ang ubo, di ba? Bali pa uwi pala si Sir Roldan sa sa lugar niya mamayang madaling araw. Tapos dala niya na si Yo. Tapos sabi niya, sa pagbalik daw niya, baka kasama niya si Yo saka si Sakura. Nakapagkwentuhan kami na matagal ni Sir Roldan. Siyempre, kumain kami. Alam niyo na ba kung gaano kadaldal si Kuya Gilbert niyo, di ba? Balik na tayo. Maya-maya puputulin ko na yung video at doon na lang po sa bahay tayo mag-video dahil medyo alam niyo na alulopat na rin tayo. Available na po si Lee at si Art, si Joy at si Dina. Napakaganda po ni Dina sa ni Joy. Mga run size po na Shih Tzu. Murang-mura na po yun na pinapahirehom ko for rehoming ko. Diba? Para sa akin kasi okay na yun kung ano meron man kahit paano, diba? Basta marehom sila at maalagaan ng maayos. Sana maging ganun yung mga nare-rehome palagi, kagaya ni Sir Roldan na talagang maayos na napupuntahan. Kala ko sana pumunta ng Wednesday bukas sa Obando. Kaso may hinihintay akong taong kausap para sa pagpapagawa ko ng aking refrigerator. Bigla na lang uminto. Pambira. Alam niyo naman, di ako electrician. Electric pa lang ang kaya kong gawin. Pero yari tayo dyan. Friday, punta na naman tayo sa Bukawi. Doon na naman tayo sa Kanto. Okay na ako doon. Walang problema doon sa akin. Tapos, siyempre sa Sunday, doon na naman tayo.
Marami pa akong hindi na-upload ah. Upload ko mamaya mga boy. Walang tulugan to. Problema lang sa akin pag ako'y kain. Kaya ngayon, ay sa bagay, kagaya ngayon, hindi na ako mag-dinner kasi nakalibre na ako ng dinner. Sponsor by Sir Roldan. Ulam ko ay adobo. Si Sir Roldan pala ay negosyante ng isda. At siya ay may sariling tindahan ng isda. Isa pwesto ng market sa may palibad isa. Aakit naman tayo. Gusto ko sana ikwento sa inyo kung bakit ano rin dito eh. May malungkot na karanasan din ako dito sa Rizal na to. Dito mismo sa Rodriguez Rizal. Kaso lang ayaw ko na magkwento kasi baka maiyak ako. Oo mga boy, legit yan. Legit. Baka maiyak ako. Kaya wag na lang.